Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? ho ba? Oo. Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Oo. Kasi akala nyo, hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, eh, no? Heto nga ho, ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction update page. Nagsalita na nga ho itong si Senator Kong Dante Marcoleta diyan sa mga trolls ni Tambaluslos at ni Marcos Jr. na di umano mga ka-update hindi ho Pilipino kundi Vietnamese pa at pati ata mga Arabic. Kaya mga ka-update dito sa ilalantad ni Kong Dante Marcoleta kikilabutan ho kayo kasi malaking pera ho ang ibinababa nila o ibinabayad nila sa taong iyan. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Dahil sa likas na talino na rin nila, mahihirapan na silang ano eh. Totoo. Kahit ano pang gawin nila. Mamaya, i-discuss natin ang mga ilang bagay kung paano ang ginagawa nilang panlinlang Oho. sa mga kababayan natin, sa mga nagaganap sa ating paligid. Naku, alam niyo, Sen, bagay na yan eh. Hindi lang siguro 1,000 personal messages bukod doon sa social media, pati sa text. Ang tanong, totoo ba ito? Ano ba na? Lalo yung isang araw, yung weekends. Inambus daw. Eh, sabi ko, magkasama tayo Sabado, di ba maghapon? Maghapon po ng Sabado, magkasama tayong dalawa. Tapos pagdating ng Linggo, Jen, totoo ba ito? Kako, mukhang malabo. Magkasama kami ni San Dante noong Sabado eh. Maski nga yung ambush interview, ayoko eh. Ay, isa pa po yun. Oh. Di ba? Oh. So mapapangiti ka na lang at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Oho. Siguro pansarili, nasa sa kanya. Siya lang nakakaalam kung Yan. paano siya makikinabang doon. Opo. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? Opo. So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan. Oho. Katulad mo, di ba? Ay, opo. Talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka eh. Oo, totoo Pansamantala. kayo. Oo. Kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jen Subarjaga. Nako, accomplishment ho ba nila? Accomplishment ko na yun. Nako, oo. So, yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Oo. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalanging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Oho. Ay sari-sari ng naglalabasan. fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na Oho. pagtakpan talaga ito. Oho. Ako nakikita ko eh. Sa social media, Sen, tsaka sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design. Talagang to malalim protect po and cover up. Oho, oho. Oh. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga okay malalaking po. tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon. Doon lang ma-focus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila. So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, Yun ang hanggang storya, doon no? lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya eh. Oho. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw Opo. ang mga Totohanan. Oho. sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Malaking katotohanan ho yan mga ka-update na scapegoat strategy nga nila yang ilalaglag ho nila si Saldico
mga ka-update, itong si Martin Romualdez, isisave po nila. Ganyan po kasi kung sakali mang mapakantangan nila itong si Saldico o makulong yan, hindi niya na ho yan idadamay si Martin Romualdez. Panigurado at panigurado yan, mga ka-update. Kasi alam niya ho, makakalabas din ho siya kung sakali mang makulong yan. Makakalabas at makakalabas din ho yan kung makulong yung si Saldico. Dahil ganyan ko kakapangyarihan ngayon yung Marcos administration. Di ba? Okay, oho. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit Opo. na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung Opo. Independent Commission for Infrastructure. Yes po, oo. Isang malaking tao na inimbita doon Oho. at pinagsubmit siya ng affidavit. Oho. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, Oo. talagang scapegoat. Ang sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Opo. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa Ahensya na yun. institusyon na yun. Opo, oo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. Nako. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Marami ma-absuelto, parang dating, gano'n. Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga Oho. ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. No? Tapos susunod, undermining the whistleblower. Ayan. Okay, oho. So parang minamaliit nila, Kong. Ang daming Sen, nag-whistleblower. Di ba? minamaliit nila yun, oo. Oo, ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi, ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon, na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. no? Oo, nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Yan. Oho. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Espera. pirma nung abogadang nagnotaryo. Oho. O pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga Oo. yung attorney. Oho. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan, pwede naman nilang puntahan ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung oho. hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi kasi hindi natin Isa pa ho yan, mga ka-update, na hindi nga daw pirma ng abogada itong notaryo ni Gutesa, pero bakit hindi ho imbestigahan din itong abogaga na hindi pumirma? Bakit po natin sinasabihang hindi dapat imbestigahan po siya? Unang-una sa lahat, mga kapatid, sino ba yung nasa opisina niya noong mga panahon na yun? 'Di ba? Kung hindi ho siya yung nagpirma, mga kapatid, sino yung alaga niya na nandoon at bakit hindi siya yung pumipirma? 'Di ba? Napaghahalataan ho silang nagre-relax tapos tayo mga taxpayer, mga kapatid, binabayaran ho natin na malalaking buwis yung mga hinayupak na yan. Ngayon nagkakabistuhan na, hindi na daw siya yung pumirma. Di ba? pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa
Siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina, ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinakalibro nila eh. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Eh doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, siguro nasa 500 plus na yun eh. Opo, pati Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page sa limbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oo. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Ni Gutesa yun, nakita no? ni Gutesa. Oho. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun. Para tinatatak. i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi Oo. para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo eh. Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din, opo. tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung ganun. Nako, oo. Naitatak ni Gutesa. Oo. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng ganun, ano? Yan, oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Oho. Kunwari si Gutesa na lang ang Ang gumawa ng lahat ng yun, oo. paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Merong Opo, oo. merong Meron ho yan. merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Opo. Eh kung hindi pinahiram, kinuha sa pilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Merong dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi oo, ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan, ah. Ngayon, Oo. kung halimbawa hindi nga pirma ng abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Totoo. ang pinakatotoo rito, Oo. meron kang itinalagang tao dyan Aha. na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 eh. Opo, pang-8 libro na nga po nila, Sen. Oo. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang Ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Oo. Sa mga tweet, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Oo. Nung Book 2, 2,000 na. Oo. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na eh. Opo. So papalapit na sa 8,000 documents eh. Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Aha. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Paano ho ipapatawag, Sen? Unang-una ho sa lahat, protector nga ho yung mga nandyan. Yan nasa Blue Ribbon. Isa pa nga yung Senate President, protector ho ng mga korap yan eh. Paano ho nila ipapatawag? Siyempre ho, ang gagawin nila sa inyo, Sen, ikaw ho yung gigipitin nila at si Gutesa. Yan po yung utak o yung parang pinaplano ho nila. Kasi nga ho, etong si Marcos Jr., si Tambaluslos, lumilihis na ho dyan sa flood control. Ilalaglag na ho nila si Saldico. Tapos, kayo na ho, yung babanatan nila. Isipin mo, una pang iniimbestigahan niya si Gutesa kumpara dyan sa mga magnanakaw na politiko. Yan po yung bagong Pilipinas ni Marcos Jr., mga ka-update. Aha. Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Eh, Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Oo. Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, ano, O yan. kaya sa Manila. Oho. Hall of Justice, mga ganyan. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Oho. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At pagtatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin bago siya umalis, Sir, ma'am,
Oho. Pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Oho. Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo nga uuli ito, baka hindi po kayo ito eh. Nako, Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? mukhang wala pang ganun, Sen. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon, na kung merong taong itinilaga kung sino man yung abogadang nagtalaga nun, diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Oho. Yung law office namin dyan, ang tagal na nun, baka yung book 1 hindi nila Hindi napuno pa at saka natatapos. ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talagang kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnonotaryo. Kaya lang siguro maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin naming ang hanap buhay na, hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay eh. Kaya nga may mga branches sa Sen, di ba? Ngayon sasabihin niya, hindi. Maring hindi mo pirma yon. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Oho. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. Oho. At marami akong makukuha dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma Yes. doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi Delikado. ko sa'yo. May nauna na nga ang dalawang, di ba, kaso yung Chesa Kaya at gusto saka ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Oho. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Opo. Ikukumpara ko ngayon doon sa mga naunang mga pangyayari. Oho. At saka Sen, bakit to ewan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi pa niya nakikita man lang, siguro kinumpara man niya, kasi sinabi nga, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, Oho. nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko Manila sa kanya, RTC. Judge, hindi naman ang pakay ko ay yung matukoy nating kumpirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Oho. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa Yung mga iba pa. nakaraang panahon. Ayan. Ayan, sabi naman niya, Senator, ano po, pagka ganito po kasi ang nature ng request, sa Supreme Court Supreme po Court kayo pala yun, pupunta. dumaan. Oho. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tunturin. Opo. Hindi, nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning, na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Oho. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera, may kalalagyan ka. Nako. Yan, yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging Opo. outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain na hindi ko pirma yan eh. Oho. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon pumunta siya sa Blue Ribbon, magkukumplain. Hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po yung nag-hearing, tama, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. Oho. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patotohanan ko. Ayun, ganun pala ang proseso dapat. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako. Nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So, sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Oho. Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin. Undermining the whistleblower. Oho. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, Opo. ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito Viral yung yan. nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence.
pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Oho. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ah, ganun po. May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung nako. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming Maraming sumusuporta. nag-suporta at saka kumo-comment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol. Yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo, oo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Ah, opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide diyan. Yan. Ayan. May requirements ang Meta kasi diyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Oho. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, oh. Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, oh. Oho. hello@cdgminds.com. Ang ano kasi, Media yung, Minds. yung ginamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun, makikita mo, no? Oho. So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Oho. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba yan? Oho. nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oho. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? mo ba? Oho. Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Oho. Kasi akala niyo hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, eh, no?